P13 billion ang nawala at ngayon maraming Pilipinong senior ang takot na baka sila na ang susunod na mawalan ng pension security. Habang tahimik ang karamihan, may mga bagong SSS at GSIS payment issues, delays, at pagbabago na maaaring direktang tumama sa inyong retirement money at ang detalye na ibabahagi namin sa dulo ng video ang dahilan kung bakit nag-aalala ang libu-libong retirees ngayon. Kaya huwag kang aalis dahil bawat minuto rito ay mahalaga para sa iyong pensyon at kinabukasan. At kung gusto mo ng araw-araw na tunay na SSS at GSIS pension updates, warning signs, at retirement crisis news para sa mga Pilipino lang, mag-subscribe ka na ngayon at maging bahagi ng komunidad na laging nauunang malaman ang katotohanan. Hindi makapaniwala ang maraming senior citizen sa Pilipinas matapos lumabas ang mga bagong detalye tungkol sa umano'y 13 bilyong insurance scam na unti-unting sumisira sa buhay ng libu-libong retirado at matatandang Pilipino. Sa unang tingin, parang ordinaryong investment at insurance program lang ito na may matatamis na pangako. Seguridad para sa pamilya, dagdag na kita sa pagre-retiro, at proteksyon sa oras ng emergency. Pero habang lumalalim ang investigasyon, mas maraming nakakakilabot na kwento ang lumalabas. Mga senior na nawalan ng buong ipon, mga magulang na napilitang ibenta ang kanilang lupa, at mga lolo't lola na umasa sa pangakong garantisadong kita, ngunit naiwan na walang-wala. Ang mas masakit pa rito, marami sa kanila ay naniwala dahil ang mga taong lumapit sa kanila ay mukhang propesyonal, maayos magsalita, at gumagamit pa ng mga dokumentong tila legal at aprobado. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano umano naisagawa ang napakalaking scam na ito, bakit maraming senior citizens ang naging pangunahing target, at bakit maraming eksperto ang nagsasabing posibleng mas marami pang biktima ang hindi pa lumalantad hanggang ngayon. Kaya siguraduhing panoorin mo ito hanggang dulo dahil maaaring may kakilala kang nasa panganib din ng hindi nila nalalaman. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na ginagamit ang parehong taktika laban sa mga senior citizen. Alam ng mga scammer na karamihan sa matatanda ay may hawak na retirement benefits, pension, separation pay, o perang matagal nilang inipon para sana sa tahimik na buhay pagkatapos magtrabaho. At dahil gusto rin nilang makatulong sa pamilya o magkaroon ng mas magandang kinabukasan, madali silang naaakit sa mga programang nagsasabing doble ang pera, lifetime income, o 100% safe investment. Ang problema, maraming senior ang hindi pamilyar sa komplikadong terms ng insurance at investment products. Kapag may taong maayos manamit, may opisina, may ID, at may magagandang presentasyon, nagkakaroon agad ng tiwala. Doon nagsisimula ang bitag. Ayon sa ilang ulat at testimonya, may mga retiradong guro, OFW, dating empleyado ng gobyerno, at maging mga dating sundalo na nahikayat na ilagay ang kanilang milyon-milyong retirement funds sa mga insurance packages na kalaunan ay halos imposible nang mabawi. Ang iba, pinangakuan ng buwanang kita. Ang iba naman, sinabihang insured daw ang kanilang pera laban sa anumang pagkawala. Ngunit pagdating ng panahon na kailangan na nilang kunin ang pera, bigla raw naglaho ang mga ahente, nagsara ang mga opisina, o kaya na may paulit-ulit silang pinapabalik ng walang malinaw na sagot. Ang ilan pa nga ay nakatanggap lamang ng maliit na bahagi ng kanilang pera habang ang natitirang halaga ay hindi na maipaliwanag kung saan napunta. Mas nakakabahala dahil maraming biktima ang nahihiyang magsalita. Para sa ilan, masakit tanggapin na naloko sila matapos ang buong buhay na pagtatrabaho. Ang iba naman ay natatakot na husgahan ng sariling pamilya. Isipin mo iyon, isang senior citizen na ilang dekadang nagsumikap para makapag-ipon, tapos sa loob lamang ng ilang buwan ay mawawala lahat dahil sa isang maling desisyon na nakabalot sa matatamis na pangako. Kaya maraming eksperto ngayon ang nananawagan na mas paigtingin ang financial education para sa matatanda at mas higpitan ang pagbabantay sa mga kumpanyang nag-aalok ng insurance at investment products. Pero ang tanong ng marami, paano umabot sa bilyon-bilyong piso ang ganitong operasyon? Ang sagot,
Hindi ito isang simpleng panloloko lamang. Kapag pinagsama-sama ang maliliit na halagang ibinayad ng libu-libong tao sa iba't ibang lugar, mabilis itong lumalaki. Halimbawa, kung may 10,000 senior citizens na nag-invest ng tig-1 milyong piso, agad itong aabot sa 10 bilyon. At kapag patuloy pang may bagong recruits na pumapasok, mas lumalaki ang perang umiikot sa sistema. Ang nakakatakot dito, habang may mga bagong miyembro, nagmumukhang lehitimo ang operasyon dahil may ilan talagang nakakakuha ng payout sa simula. Ginagamit ang perang galing sa mga bagong biktima para bayaran ang mga naunang sumali. Kaya maraming tao ang nahihikayat dahil nakikita nilang kumita ang iba. Ngunit kapag bumagal ang pagpasok ng bagong pera, doon nagsisimulang gumuho ang buong sistema. May mga pamilya rin na nagsasabing hindi lang pera ang nawala sa kanila, kundi pati tiwala at kapayapaan. May mga anak na nagalit sa kanilang magulang dahil inilagay sa investment ang perang nakalaan sana sa maintenance medicines o pampaospital. May mga mag-asawa namang nag-away dahil isa sa kanila ang naniwala sa insurance package habang ang isa ay nagduda na mula pa lang sa umpisa. Sa ilang kaso, nagdulot pa umano ito ng matinding depression sa mga senior na nawala ng pag-asa matapos mabura ang kanilang life savings. Kaya hindi simpleng financial issue lang ito. Para sa maraming pamilya, isa itong emosyonal at personal na trahedya. Habang lumalabas ang mas maraming detalye, maraming netizens ang nagtatanong kung bakit tila mabagal ang aksyon laban sa mga ganitong operasyon. Ang sagot dito ay komplikado. May mga scam na gumagamit ng legal na dokumento at rehistradong kumpanya bilang panakip. Sa papel, mukhang totoong negosyo sila. May permits, seminars, at minsan ay may endorsements pa mula sa ilang kilalang tao. Ngunit sa likod ng magandang imahe, may mga transaksyong mahirap habulin kapag nagsimula ng bumagsak ang sistema. Kapag nagsara ang kumpanya o tumakas ang mga sangkot, madalas ay matagal ang proseso bago maibalik ang pera ng mga biktima, kung maibabalik pa nga. Isa sa pinakamalungkot na bahagi ng kwentong ito ay ang katotohanang marami sa mga biktima ay simpleng naghahanap lamang ng dagdag na seguridad. Hindi sila naghahangad yumaman agad. Gusto lang nilang matiyak na may pambili sila ng gamot, may maiiwan sa mga anak at apo, at hindi sila magiging pabigat sa pamilya habang tumatanda. Kaya kapag may lumapit na nag-aalok ng mas magandang future, natural lang na makinig sila. At iyon mismo ang sinasamantala ng mga mapagsamantalang tao. May mga ulat din na ginagamit umano ng ilang ahente ang emosyon ng matatanda para mapapayag sila. Halimbawa, sasabihin nilang, sayang naman po ang pera ninyo kung nasa bangko lang. O kaya, ito na po ang chance ninyo para magkaroon ng passive income. Minsan, gumagamit pa sila ng pressure tactics gaya ng limited slots only or hanggang ngayong linggo lang ang promo. Dahil dito, napipilitang magdesisyon agad ang mga senior nang hindi na nakakapag-isip ng mabuti o nakakakonsulta sa pamilya. Marami ring eksperto ang nagsasabing dapat mas maging maingat ang publiko sa mga salitang guaranteed returns at zero risk. Sa totoong mundo ng investment at insurance, walang negosyo na kayang magbigay ng napakataas na kita ng walang kaakibat na panganib. Kapag masyadong maganda ang pangako para maging totoo, kadalasan ay may tinatagong problema sa likod nito. Ngunit para sa mga senior citizens na hindi sanay sa financial jargon, madaling paniwalaan ang mga pangakong ito lalo na kapag paulit-ulit silang kinukumbinse. Isang malaking tanong ngayon ay kung gaano pa karaming biktima ang hindi pa lumalantad. May ilan kasing natatakot na mawalan ng dignidad kapag nalaman ng iba na sila ay naloko. Sa kulturang Pilipino, maraming matatanda ang nahihiyang aminin na nagkamali sila sa pera, lalo na kung galing iyon sa matagal nilang pinaghirapan. Kaya posibleng mas malaki pa sa kasalukuyang tinatayang halaga ang kabuuang pinsala ng scam na ito. Samantala, dumarami rin ang mga panawagan na dapat magkaroon ng mas malinaw at simpleng paliwanag sa lahat ng insurance at investment products na iniaalok sa publiko. Maraming senior citizens ang pumipirma sa mga dokumentong hindi nila lubos na naiintindihan dahil mahahaba at komplikado ang mga terms and conditions. Kapag may nangyaring problema, saka lamang nila malalaman na may mga limitasyon pala, penalties,
o kondisyong hindi na ipaliwanag ng maayos noong umpisa. Habang pinag-uusapan ito online, marami ring Pilipino ang nagsisimulang magtanong sa sarili nila, ligtas pa ba talaga ang pera ko? At iyon ang isa sa pinakamalaking epekto ng ganitong iskandalo. Kapag nasira ang tiwala ng publiko, hindi lang scam companies ang apektado, kundi pati mga lehitimong financial institutions. May mga tao tuloy na natatakot ng mag-invest o kumuha ng insurance kahit kailangan nila ito. Kaya napakahalaga na malinaw ang impormasyon at mabilis ang aksyon laban sa mga mapanlinlang na operasyon. May ilang financial advisors na nagbibigay ngayon ng simpleng paalala para maiwasan ang pagiging biktima. Una, huwag basta-basta maglalabas ng malaking pera nang hindi kinukonsulta ang pamilya o isang independent financial expert. Pangalawa, laging i-check kung rehistrado at may malinaw na record ang kumpanya. Pangatlo, huwag magpapadala sa pressure at huwag matakot magtanong ng paulit-ulit. At pang-apat, tandaan na walang madaling paraan para yumaman ng mabilis at walang investment na siguradong walang risk. Sa social media, kaliwat kanan na rin ang mga kwento ng mga nawalan ng ipon. Isang retiradong empleyado ang nagsabing halos kalahating milyong piso ang nawala sa kanya matapos siyang hikayatin ng isang kaibigan na sumali sa isang insurance investment package. Akala raw niya ay secured ang pera dahil may kontrata at may office ang kumpanya. Ngunit pagdating ng withdrawal period, puro dahilan na lamang ang ibinigay sa kanya. May isa namang lola na nagsabing inilagay niya ang kanyang pension fund sa programang ipinakita sa kanya bilang best retirement plan. Ngayon, umaasa na lamang siya sa tulong ng kanyang mga anak matapos maubos ang perang dapat sanay para sa kanyang maintenance at pang-araw-araw na gastusin. Nakakalungkot isipin na sa panahon na dapat nagpapahinga na ang mga senior citizens, marami sa kanila ang napipilitang bumalik sa trabaho o manghiram ng pera dahil sa pagkawala ng kanilang ipon. Ang ilan ay nagtitinda ulit sa palengke, ang iba na may bumabalik sa maliit na sideline para lang makaraos. Samantalang ang mga taong umano'y responsable sa scam ay tila nawawala o patuloy pang nakakapanghikayat ng bagong biktima sa ibang lugar. May mga nagsasabi ring hindi sapat ang simpleng pag-aresto sa ilang individual kung hindi maa-address ang ugat ng problema. Hanggat may kakulangan sa financial literacy at mahina ang monitoring sa ilang investment operations, patuloy na magkakaroon ng mga bagong bersyon ng parehong scam. At maaaring magpalit lamang sila ng pangalan, bagong logo, bagong opisina at bagong marketing style, pero pareho pa rin ang sistema ng panlilinlang. Ang isa pang nakakatakot ay ang paggamit ng teknolohiya at social media sa pagpapalawak ng ganitong operasyon. Noon, limitado lamang sa seminars at personal meetings ang panghihikayat. Ngayon, kaya nang maabot ng mga scammer ang libu-libong tao sa pamamagitan ng Facebook groups, online ads, live streams at messaging apps. Dahil dito, mas mabilis kumalat ang mga pangako at mas maraming tao ang naaabot. Minsan pa nga, gumagamit sila ng edited testimonials at peking screenshots para palabasing maraming yumaman sa kanilang programa. May mga pagkakataon ding ginagamit ang pangalan ng mga kilalang personalidad o institusyon para magmukhang kapani-paniwala ang operasyon. Kapag nakita ng mga senior citizens ang mukha ng isang sikat na tao o logo ng isang kilalang kumpanya, iniisip nilang ligtas ito. Ngunit sa ilang kaso, hindi pala totoong konektado ang mga personalidad na iyon sa investment scheme. Kaya napakahalaga na huwag agad maniwala sa nakikita online. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw na ang tunay na laban dito ay hindi lamang legal kundi pati educational. Kailangan ng mas malawak na kampanya para turuan ang publiko, lalo na ang mga senior citizens tungkol sa basic warning signs ng scam. Kailangan ding hikayatin ang mga pamilya na mas maging involved sa financial decisions ng kanilang matatandang magulang o kamag-anak. Minsan kasi, dahil ayaw maging pabigat ng mga senior, sila mismo ang nagdedesisyon nang hindi nagpapaalam sa pamilya. At doon sila nagiging vulnerable. Isipin mo na lamang ang pakiramdam ng isang 70 anyos na nawala ng lahat ng kanyang ipon matapos magtiwala sa maling tao. Sa edad na iyon, mahirap nang magsimulang muli. Mahirap nang maghanap ng bagong trabaho o mag-ipon ulit mula sa simula.
Kaya bawat perang nawawala sa mga senior citizens ay hindi lang simpleng numero. Ito ay mga taon ng pawis, sakripisyo, overtime, pag-aalaga sa pamilya, at pangarap para sa tahimik na pagre-retiro. May ilan ding nagsasabing dapat magkaroon ng mas mabilis na proseso para matulungan ang mga biktima. Sa ngayon kasi, maraming senior citizens ang nalilito kung saan lalapit, anong dokumento ang kailangan, at gaano katagal bago umusad ang kaso. Dahil dito, may ilan na lamang sumusuko at tinatanggap na hindi na nila mababawi ang kanilang pera. At habang lumilipas ang panahon, mas lalong bumibigat ang kanilang sitwasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, isang mahalagang tanong ang dapat itanong ng bawat Pilipino sa sarili: handa ba tayong protektahan ang ating mga magulang at lolo't lola laban sa mga ganitong panloloko? Dahil ang katotohanan, hindi sapat na sabihing mag-ingat kayo. Kailangan ng konkretong aksyon, bukas na komunikasyon sa pamilya, at mas malalim na pag-unawa sa mundo ng pera at investment. Kung may natutunan man ang marami sa iskandalong ito, iyon ay ang katotohanang walang sino man ang immune sa panloloko. Kahit matalino, edukado o matagal nang nagtatrabaho, pwedeng mabiktima kapag tama ang timing ng mga scammer at tama ang emosyon na kanilang tinatarget. Kaya imbes na husgahan ang mga biktima, mas mahalagang suportahan sila at tulungan silang makabangon. Habang nagpapatuloy ang mga investigasyon at dumarami ang mga lumalantad, marami ang umaasa na magsisilbi itong babala sa buong bansa. Hindi lang para sa mga senior citizens, kundi para sa lahat ng Pilipino na naghahanap ng mas magandang kinabukasan. Dahil sa panahon ngayon, ang pinakamahalagang investment ay hindi lamang pera, kundi kaalaman. Kapag alam mo kung paano gumagana ang mga scam, mas malaki ang tsansa mong maprotektahan ang sarili mo at ang pamilya mo. At bago tayo magtapos, tandaan mo ito: huwag kailanman ipagkatiwala ang pinaghirapan mong pera sa isang pangakong hindi mo lubos na naiintindihan. Magtanong, mag-research, at huwag magmadali sa pagdedesisyon, lalo na kapag retirement fund o life savings ang nakataya. Dahil sa isang maling hakbang, maaaring mawala ang perang inipon mo sa buong buhay mo. At sa likod ng bawat numerong nababanggit sa balita, may totoong taong umiiyak, nangangamba at nagsisikap bumangon mula sa pagkawasak ng kanilang kinabukasan. Kaya kung may senior citizen kang mahal sa buhay, pakiusap na bantayan sila laban sa mga mapanlinlang na alok online at offline. Kausapin sila tungkol sa mga scam na umiikot ngayon. Turuan silang mag-double check bago magbigay ng pera o personal information. At higit sa lahat, iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa sa pagdedesisyon tungkol sa kanilang pinansyal na kinabukasan. Dahil sa huli, ang tunay na proteksyon laban sa scam ay hindi lamang batas kundi pagmamalasakit, kaalaman, at pagkakaisa ng pamilya. At kung gusto mong manatiling updated sa mahahalagang balita, babala, at impormasyon na direktang nakakaapekto sa mga Pilipino, lalo na sa ating mga senior citizens, siguraduhing mag-subscribe at pindutin ang notification bell dahil sa mga susunod nating videos, mas marami pa tayong ilalabas na detalye, tips, at mga kwento na dapat malaman ng bawat pamilya bago pa maging huli ang lahat.